ang dali lang namo madala because it's 100 hours training. So sa 100 hours training, butang nato mga 14 days apil na ang graduation. No? And then gaambak mi per barangay every week na agad mi barangay na bag-o na among giatuan, and every week na apod mi barangay na graduation sa welding training. Then kung kinsa man tong makagraduate sa welding training namo sa NC1, pwede na sila mag-exam sa TESDA para ma-assess sila ug matagaan sila og NC1 certificate. Lain na pud tong NC2 kaysa NC2 mas taas to siya, 368 hours ang gikinihanlan. Pero the same thing lang gihapon, amo lang gihapon ginadala sa barangay. Kay dili na namo gusto na ang mga bata pay muadto sa eskwelahan. Mas dako ang impact kung ang eskwelahan ang among ginadala sa barangay. Kaya ang mga bata dili na mamasahe, dili na mamiti, and then libre pa gyud tinitanan kay scholarship man eh. So libre tanan, and mao lagi na every week na atay mga bag-ong batch na ginapag-graduate. One final question may kalabutan sa imong katikaran diri sa unang distrito ng Ciudad Davao, Congressman Carlo. Lapitan nato ang Emergency Employment Program. Kining unsa man ang bago may kalabigitan sa maong nga programa ni Congressman Carlo? Well, kining Emergency Employment Program matap lang nimo ni siya kung naay emergency. So ato pa kung naay kalamidad, kung naay dakong baha, kinay sunog, pwede nato matap kini kay kini ang mga programa. Kining mga programa gikan ni sa Department of Labor and Employment. So parehas anang nahitabo sa Bago Aplaya, nga bago lamang nagkaroon og dakong baha dito, so nadamay ang mga may daghang mga pamilya ang nadamay dito, no? Or katong nahitabo sa Boulevard na dakong sunog, no? So example lamang kana siya. And then kung naay ng klaseng kalamidad, syempre kabalo magyutan na ang pinakaunang apektado diha ang pagtrabaho, no? Kay unsaon nimo pagtrabaho ron, unsaon nimo pag-duty sa trabaho kung nasunugan ka. Siyempre, ang unahon nimo imong pamilya, ang pagplastar sa imong pamilya, ang pagplastar sa imong mga kagamitan, ang pagplastar mo sa imong panimalay, di ba? So dili ka maka-duty. Now nasabtan kini sa gobyerno. So ang ginabuhat sa gobyerno pinaagi sa emergency employment, sige, ayaw sa kag-duty, plastaron sa imong pamilya, and then trabaho sa kadiha, habang nagatrabaho ka, pagplastar sa imong pamilya, pag ayo sa imong balay, pag ayo nimo sa imong katilingban, pag limpyo nimo, pag hinlo nimo anang imong purok, no? Kay naagyan og kuan kalamidad. Sweldohan ka sa gobyerno. No? Then gawas sa sweldo na libreng insurance ihatag, and then of course mga gamit ihatag sa na mga libreng gamit, no? Ihatag sa tao para makatrabaho siya. So, samtang nagtatrabaho siya, sweldohan siya sa gobyerno og minimum wage. Mao ni ang emergency employment. And then, ito rin ang ginamit na programa during sa Yolanda. So, di rin nakasulod ang Department of Labor and Employment, mao ni ang tabang sa Department of Labor and Employment sa katong mga nabiktima sa Yolanda. So, the same concept lang gihapon ang ginadala sa lain-laing mga dapit sa nasod, lain-laing distrito, susama nato sa atong distrito. Kung anang kalamidad, may tabo, makatapta sa Department of Labor and Employment sa ilahang Emergency Employment Program. Dinita sa ginatangang hiskutanan Congressman Carlo Corrales, ang Duterte for President 2016. Ang imong pinakulahing gisulting magpabilin kang madahomon gyud nga mudagan unta si Mayor Rody Duterte o presidente. Nahimo ning viral sa social media. Na-surprise ka ba sa pagkatag din sa internet, Congressman Carlo? Medyo na-surprise ko in the sense na dugay naman akong ginasulti kini. Wala may bag-o sa akong gisulti. Gikan pa sa una, gikan pa sa primero, daan akong nagaingon na kung mudagan si Mayor Rody pagka-presidente, ako gid siyang suportahan. Tungod kay para kanako, wala na may laing kandidatong pagka-presidente ang nagadala sa programang ginaduso ni Mayor Rody and usa na diha ang federalismo. No? Nadungog na natong plataporma sa ubang mga kandidato na mudaganay pagka-presidente, wala may bag-o sa ilang plataporma ng gobyerno.
si Mayor Rudy lamang ang naay plataporma para sa federalismo ug kita nagtuo na si Mayor Rudy lamang ang makasulbad sa problema nato sa Mindanao kay siya lamang ang nakasabot sa mga problema nato diri sa Mindanao kay siya taga Davao ug taga Mindanao sad, no? So parehas sa uban mga tao nagproblema lagi karon nga kung dili mo dagan si Mayor Rudy pagka-presidente kinsa sa mga nagpapili ang pilion nato nga kandidatong pagkapangulo, no? Maglibog ta, maglisod ta. Daghan na ang naka-decide na si Mayor Rudy ang ilang suportahan. And parehas nila kung dili madayon si Mayor Rudy, maglibog ta karon kung kinsa atong pilion. In fact, maglibog ta tungod kay walay laing kandidato diha ang naga-push para sa federalism. And walay laing kandidato diha ang pagkapangulo ang nakasabot gayud sa problema sa Mindanao. So, susama sa akong kanunang ginaingon and pareha sa mga kadaghanan sa mga Dabawenyo taga Mindanao na nagahunang-huna na hinapunta na mudagan si Mayor Rudy kay kung dili siya mudagan wala na actually lisod magpili og laing kandidato. Okay. Tungod ni ining nagkainit o nagkakusog na panawagan o nga padaganon si Mayor Rudy Duterte o Presidente, sagad po dahil nato madungog Congressman Carlo ang panultion, no? Nga nag-ingon nga, it ain't over till the fat lady sings. No? Sabot ni sa kanmao panultian, Congressman. Ambot, wala may taba nga babae na kandidato ron. Nga gusto mo kanta. Hindi, kuan na murag sinutian na sa in English ba na dili na may mahibawan hantod sa filing. I mean, like pareha sa sa filing karon. Gaingon sila na di na sila mudagan or di na gid siya mudagan pero wala ta kabalo. Basin di ay, no? Hindi pa natin malalaman yan hanggang sa last day of filing. So ana pod, no, kadaghanan sa mga taga Davao, taga Mindanao, mao po nang ilang hunahuna, no, na wala ta kabalo. Ang filing is October 12 to October 16, basin DI. Magbag-o, mag-decision siya, no? And so, you know, it over till the fat lady sings, meaning to say, hindi pa tapos ang laban or hindi pa tapos yan hanggang dumating nga tayo dun sa punto na last day of filing na yun. So, 5 p.m. ng October 16, mauna na ang pinaka-last. So, pag lumagpas na tayo dyan at talagang hindi nag-file, sorry tayo lahat. O, alam mo yan, hindi ka talaga pwede mag-file. Kaya hanggang dyan na lang yan eh. Mauna. So, apangan na lang, atangin na lang, ano na lang yun, no choice ta. No? Maldito sa mga Amerikano, nagpili sa mga pusumbingay ba, no? Patlidi, pag-ilang pakantawan. Anyway, sa imong statement, no, nga na imong viral, di palang dugay, Congressman Carlo, nasulti mo dito nga you are present in spirit, no, dito sa rally sa Luneta nitong September 26, no, para kumbinsiyon si Mayor Duterte nga mudagan pagka-presidente. Pwede ba nimo palapdan ang among salabutan kalambigit sa imong gisulti, Congressman Carlo, nga you are present in spirit dito sa Luneta rally? Ambot lang na ako ipasabot, dili mo ako maka-add to dito physically tungod kay birthday man sa akong anak diri sa Davao. So, I was with them in spirit. Kay alangan man tungaon na ako ning akong lawas dili man kaya. So naaman sila dito sa Luneta, naaman ko diri sa Davao. Pero usa lang gyapon ta, no, sa panawagan nila. No, na mudagan si Mayor Rudy pagka-presidente. So full support ako diha, no. Ang akong prayers, full support sa ilaha. And sa nadungog na ako, ug nabasa na ako, daghan man kaayo mga signs or signals ang nakita dito, no. Una na diha, daghan kayong tao ang nagtapok. Although wala na cover sa media. May nagkaroon ng media blackout, unya murag gi-minimize nila ang coverage or wala gi coverage, unya ang estimate sad sa crowd, no. Ibutang nila sa thousands lang daw, gamay na thousands lang daw, nangantsaw pa. Pero gawas na daghan ng mga tao nang nagtapok dito sa rally. Init, unya kalit nang nag-ulan. Pero mga tao nagpabili lang gihapon. Then after nag-ulan,
yung dang ulan, ni-stop ang ulan, unya, nagkakita sila og rainbow. So, daghan ang nagaingon na mo na to ang sign. Lagi daw. And mo to, naggibasa ni General Esperon, tingali, ang katong text gikan kay Mayor Rudy na tagaan siya og oras na mag-soul searching, ana-ana. So, nalipay po ng mga tao dito. And so, ato siya, we are one in spirit and atong gipaabot niya sila ang atong full support. Okay. Sals, mga kaigsunan, no? Ato sang putlon ng mainiton kain atong diskusyon, no? Kalabot sa pagdagan ni Mayor Rudy Duterte o pagka-presidente, no? Ay lang mo gawa kay mo balik na enta. Kalambuan, dalatana. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Ako si Applejoy Bautista, taga Summerland, Duguay, Davao City. Bago kong graduate, tapos nakadungog ko aning job fair ni Congressman Carlo sa kanto lang sa Iwa. So, nagka-decision ko na mo ato diri para makatrabaho ko o para makatabang ko sa kong ginikanan. Tungod ni ini mga job fair na tagaan ko karon og kanang trabaho na fit para sa kuha. Daghang salamat kay Congressman Carlo Nograles sa giyang gipahigayong job fair diri sa Bago Playa. Tungod ni ini nagatrabaho ko as call center agent sa 611 company. Ako si Applejoy Bautista, karon naa ko'y K. Ako si Dimple Imperial, taga Rosalina 3 Village, Iwa, Balitngok. Nianhi ko diri sa Bago Playa kay nakabalo ko nga naay job fair. Og nangita ko kog trabaho og nadawat ko diri as call center agent sa 611 na company. Ang masulti lang ako diri sa job fair karon kay dako ka siyang tabang kay nakahatag siya opportunity sa kuha na makakuha kog trabaho dayon. Daghan salamat kay Congressman Carlo Nograles sa job fair na iyang gipahigayon diri sa Bago Playa. Tungod niya naana ko'y trabaho as call center agent sa 611. Ako, si Dimple Imperial, karon naana ko'y K. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Kalambuan, dalatana. Balik na sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong kinadetalye, no, kung unsa katong mga posibleng mahitabo dito sa Duterte 2016. Sa si Mohigayan. Ang ginabalik-balikan og sugot sa imong gisulti. May kalabutan sa imong gisulti Congressman Carlo Nograles nga katong gingon nga may kalabutan sa survey result. Kundi mingon ka nga dako ang tsansa ni Mayor Rudy nga budaw si presidente sa nasod. Pabor pasabta daw explain sa automatic subay diri sa atong programa, Congressman Carlo. Okay, kung tanawan nimo ang survey results, bisan wala pa mag-declare si Mayor Rudy nga mudagan siya pagkapangulo. In fact, bisan gina-deny niya o ginasulti niya na dili siya mudagang pagka-presidente, taas lang gihapon ang iyang rating. No? Naagod siya sa, kung tuuhan nimo ang survey, naa siya sa 16 to 18%. So, statistically, pwede nimo masulti mga 20% na siya. So, sa ato pa, usa
out of 5 ka mga Pilipino, siya ang pilion. No? So wala pa siya mag-declare. In fact, gina-deny niya na mudagan siya. Pero 1 out of 5 Filipinos moboto sa iya pagkapangulo. And then, taas pagid kaayo ang undecided. No? 20% undecided. So, kung mudagan si Mayor Rudy, or kung mo-file siya or mo-declare siya, posible, dako ang posibilidad na dito sa 20% na undecided, majority dito, maadto kang Mayor Rudy. Kaya ang ubang mga kandidato, deklarado naman, pero naakalang gihapon undecided. So sa ato pa, kinsay ilang Hulat, no? Hulat. Kinsay ginaatangan nila. Ang usa lang, ang dili pa nag-declare diha si Mayor Rudy. So sa ato pa, kung mag-declare si Mayor Rudy, dako ang posibilidad na katong 20% na undecided, daghan dito ang maadto kay Mayor Rudy. No? Then, kung tuuhan nimo ang Pulse Asia survey, wala pa mag-declare si Mayor Rudy, nag-deny pa siya na mudagan siya, but nganong statistical tie siya sa number 2. So, nowhere to go but up yun si Mayor Rudy diha. Mao nang dako kayo ang tsansa. So, kung mo-declare siya, posible na mudako ang rating niya sa, of course, sa Mindanao, mataas siya dito, diri sa Mindanao, mataas po siya sa Visayas, o mataas po siya sa Metro Manila. Ang ginaproblema lang naman natin is ang Luzon. Dito, medyo challenge pa na sa kampanya ni Mayor Rudy. But, in any case, dili naman nimo kinanan daog sa tanan, no? Basta masolid lang nimo ang Mindanao. Ako nagtuo ko, solid lang nimo ang Mindanao. Makuha lang nimo ang Visayas, no? And ang Metro Manila, kusog man siya sa Metro Manila, tasaan pa nato ang iyang rating sa Metro Manila. And then sa Luzon, bisan jab-jab lang ta sa Luzon, okay na dako kayong chances na mo siya. Doon na duha ka vice presidential candidates ang may diri sa siyudad sa Davao, di pa lamang dugay, Congressman Carlo Nograles. Kung doon na mga kandidato para pagka vice-presidente ang bibisita diri sa Tundakbayan, mayngon ba nimo nga doon na pud sila presidente o kana mao si Mayor Rudy Duterte? Actually, wala ta kabalo kung unsa ilang gihisgutan, no? Pero the fact na nagdeklarado na sila nga modagang pagkabisi, niadto sila diri sa Davao, o niya ibisita nila si Mayor Rudy, o niya closed door ang meeting, mukhang ang gusto gyud nila is makuha ang si Mayor Rudy as president, no? Presidential katandem nila, no? Kay sila dagan sila vice president, o niya wala sila presidente, niya duol sila kay Mayor Rudy, no? Because nganong nangulitaw man sila kay Mayor Rudy, because number 1, kabalo sila nga kung si Mayor Rudy ang presidential nila, unya sila ang vice president, kargado sila diri sa Davao o sa Mindanao. Kay dako man kayong impluwensya ni Mayor Rudy para sa Mindanao o sa Davao. So dili na nila problemahon ang Mindanao o ang Davao, kay kargado na sila ni Mayor Rudy Duterte. Ikaduha, nangita mo gid sila president. Lain man pud kaayo nga paminawon nga mudagang kang vice presidente o yung mga tanang tao kinsa imong president. Wala. Bahala na mo ang imong isulti. Siguro president mudagan ka wala kay vice, pwede pa na. Pero vice presidente mudagan ka wala kay president, open. Murag labo pud kaayo. So I think na sila diri na ato sila aron mangulitaw kay Mayor Rudy. Whether or not mudagan si Mayor Rudy pagka-presidente, at the very least, nangulitaw sila kay Mayor Rudy. So kung di madagan si Mayor Rudy pagka-presidente, at least makuha nila ang simpatiya ni Mayor Rudy for Davao City. Kay Davao is also mga 1 million votes din yan. Diba? And ang influensya pa ni Mayor Rudy sa Tibok, Mindanao. No? Ugbisan pa man Tibok, Nasod. So, nangulitaw, mauna ang naitabo. Wala lang takabalo kung sa detalye yun. Kung sa mismo. Gusto ni Senator Alan Cayetano may mong Vice President, no, ni Mayor Rudy Duterte. Si Bongbong Marcos murag mausad ang gusto pan di lang kaayo dayag, no, ang iyang mga pasumbingay. Amigo man yun ni mo ning duha ka senador, Congressman Carlo.
unsa ba ang katong ginatawag nato nga bintaha nga makuha sa usa ka presidential candidate sa matag usa kanila, Congressman? Well, kung si Senator Alan Peter Cayetano, una na diha, syempre is Taguig. Naibutang nato Taguig. Taguig City. Dala niya ang Taguig. Dako po ang impluwensya niya sa Metro Manila kay Taguig. Apil man na sa Metro Manila, no? And then, of course, siguro makakuha po ka dito og porsyento from the Nationalista Party. Although, murag sa NP, tuluman na silang mudagang pagka-busy, no? So, tunga-tungaon na nila ang NP, ang Nationalista Party. So, na si Trillanes, na si Marcos, na si Alan Peter Cayetano. But, ibutang na nato na ang impluwensya niya sa NP, makuha niya. Then, of course, alam naman natin si Alan Peter, bago lamang ni Dagan, pagka-senador, so fresh pa ang iyang mga leaders all around the country. So, matapod nimo ang iyang dito, mga leaders niya sa machinery niya sa tibok nasod. And of course, incumbent po ang iyang igsoon nga babae, si Senator Pia Cayetano, naman po diha, no? Naglingkod. But, usap po sa makuha nimo kay Senator Alan Peter is, kabalo ka na kung siya ang imong katandem, anticipation na to, wala siya laing buhaton, kada rally, kundi bakbakan niya si Vice President Binay, di ba? Murag expected na nato na kada siya murag attack dog, no? Siya ang mga take kay Vice President Binay. So kung ikaw dagay ka pagkapangulo, ang kalaban nimo si Vice President Binay, dili na nimo kinahanglan magstorya pa og taas. Na si Senator Alan Cayetano, siya na imubanat, ikaw kampanya lang kag imo. Siya na imubanat sa imong kalaban, di ba? Ana, sa tanaw nako, mao na ang advantage kung makuha nimo si Alan Peter Cayetano pagka-busy. Di rin napunta kay Senator Marcos. Kung kay Marcos of course, si Senator Marcos, ang malaking factor dyan is dala niya ang boto sa Ilocanja. Which medyo hinay ta, no? So, if si Senator Marcos ang imong katandem, dala na niya ang tingog sa North Luzon. Inyang North Luzon, black vote ba yan na? No? So, labi na ang Ilocos. No? Black vote na siya. So, ang North Luzon, and then of course, gikan sa North Luzon, ma-penetrate po nimo ang other areas of Luzon. No? Kay sa akong naibawaan, kung tuuhan nimo ang Pulse Asia, si Mayor Rodi, 8% lang siya sa Luzon. No? Kinalan patasaan pa nato na. Kay kung 8% lamang, medyo daghan patang apason diha. And malaking factor kung makuha nimo si Marcos because for sure, kung dalan nimo si Marcos, kung dalahon pad ka ni Marcos dito, daghan na kang ma-penetrate na areas. Sa mga leaders pa lamang niya sa Luzon, sa KBL pa lang daan, ug sa uban pa niya mga leaders dito, dako kaayong factor kana. Ang problema lamang is nakadungog ta sa storya na ang PDP laban under kay Coco Pimentel, dili daw sila musugot kung si Marcos ang mag-vice president kay Duterte. Then kabalo ta na ang PDP laban nagasuporta pod kay Duterte. So usa ka na sa mga medyo bantayan nato diha. Okay. Miyembro ka sa National Unity Party, Congressman Carlo, no? Ang NUP nag-imbita sa tulo ka mga presidential contenders di Palandugay, no? Nga sila Maroha, si Jejomar Binay o si Grace Poe. Nangutana mga tao nga nang wala daw mapil si Mayor Rodi Duterte. Nasa ako, nangutana sad ko. Niya na. Nangutana ko sa NUP nga nung wala sila mag-invite kay Mayor Rodi. Then, ang tubag po nila is dili pa man daw deklarado. Wala pa man daw siya mag-declare. Motong balos na ko is, pero si Senator Marcos, wala pa man siya mag-declare. Diba? Wala pa man siya mag-declare si Senator Marcos. Nga nung gipastorya, itagaan na to. As vice presidential contender. Wala pa siya gisulti. Basta ingon lang siya, namudagan siya. Pero wala pa siya nagsulti kung vice president or president. So, dili pa kaya siya deklarado. So, nangutanag ko, nga nung si Senator Marcos, tagaan natin, ipasulti natin, ipastorya natin dito. Dili pa man po siya deklarado.
Tubag pud nila, dili pa siya deklarado pero mudagan na lagi na. Mudagan na siya og mas Higher taas, higher position. Tapos sabi nila, ikaw ba makahatag ba kag assurance sa mudagan gyud si Mayor Rodi, either president or vice president. Moto, wala na ko Hands off na. hands up na ko ato kay sabagay, I mean, di ba? Gina-deny man ganin ni Mayor Rodi. So, iyon ako, di ako makabigay ng 100% assurance na mudagan siya kung mas taas ang posisyon. So, yun na, mo na. So, mo na to. Alright. Ato ta sa mga pagkutana sa itong mga kabarangay, Congressman Carlo Grales, tinob daw ang balita nga gusto nimong lifestyle check ang tanang empleyado mga opisyalis sa airport, sa Congressman? Katong naamagutay nakuang tip, no, na mao lagi na ang issue katong laglag bala. Lagdag bala. So kato ang akong ipaimbestiga, i-lifestyle check katong mga nasangkot dito sa laglag bala. And kung kinsa pa tong mga involved dito. Kay mao lagi na nakakuha tag tip na dili lang laglag bala ang modus operandi nila, hasta ang droga. Appeal dito. Kay siguro kung para alang sa kasayuran sa tanan, ang issue manggod dito is na nadakop daw kuno nga pasahero nga nakit-an na nagdala og bala. Di ba? Unya nireklamo tong pasahero na dili to ako. No? So nigawas na karon, nisingaw na siya, nigawas na karon na dugay na siyang modus operandi. Extortion ba? Nakunuhay, nagdala kag bala, extortan ka, og kwarta, mag-extortion sila kwarta nimo, ikaw, bayad na lang ka para wala na daghang samok kay Mulakaway lang. Kahasol, kasuhan pa ka, kuha pa kag abogado, inani, unya, nay nagtip na ko, na dili